Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa mahal ng Panginoon. Kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapanalig, aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Isinugong tagapagpagaling na nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nabarito ka upang anyayahan kami na makapagbalik loob sa iyo ng may kapakumbabaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay nakaluklok sa kanan ng Ama upang kaming lahat ay pamagitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dali niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at sumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang
higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sannilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubhas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos ang mga ito, ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sangsinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang bagapakayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha na namatay at namatay silang lahat. Gayon din nung panahon ni Lut. Ang lahat ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili, nagbibili ng nagtatanim, at nagtatayo ng mga bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre. Natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, nasa bubungan at ay huwag nang bumaba upang kumain o kunin ang mga bagay na kanarian sa loob ng bahay. Nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lut. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay isang magliligtas dito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang tigaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay,
doon din nagkakatipon ang mga buwetre. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At ngayon sa atin pong ebanghelyo ay nais ko pong balikan ang tatlong bagay. Pero bago yan, gusto kong balikan yung sinasabi ng aklat ng karunungan na ang mga matatalino ay kanilang inusisa, kanilang inaral ang kalikasan. At mistulang naging Diyos-Diyosan nila ito at nakalimutan nila ang Diyos na lumika ng lahat ng bagay. Ito rin ang nangyayari sa atin. Ang kapanahunan natin ngayon, mas advance tayo mag-isip, mas mahusay tayong magplano, pero mas pinili ng marami sa atin ang kasakiman. Kaya't pati ang magagandang nilikha ng Diyos ay sinisira at pinipilit na palitan ng pangalang development at the expense of the creation of God. Kung sa development at sanay ito'y kaugnay ng ating pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, hindi natin siya sisirain, kundit lalo pang pagyayamanin. Kaya ngayon, ang mga leader ng mundo ay nasa Brazil, nagtitipon-tipon sa COP30 upang tignan ano pang pagkakamali, saan pa tayo patungo sa ganitong paraan na ating ginagawa na tayo ang bumawasak ng mga malikha at regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon, dito tayo sa Ebanghelyo. Nais kong balikan, simulan ko doon sa pinakahuling bahagi. Ito yung sinasabi niya na yung araw, pag dumating na ang araw, yung mga nasa bubungan, huwag nang kunin ang mga gamit. Yung mga nasa bukid, huwag nang umuwi para kunin ang kanilang mga gamit. Anong itinuturo sa atin ito? Una, tinuturuan tayo ng Panginoon, pinapaalalahanan niya tayo, siya'y nagsasalita at tayo rin ay inaasang magsalita about the urgency of the moment when Christ returned. Wala nang oras para ititrib ang mga possession to cling to its worldly attachment. Ano yung pwede nating matutunan again dito? We must learn to detach from our material possession at higit sa lahat, to place our trust in God. Si San Francisco de Assisi ang nagbigay sa atin ng mabuting halimbawang ito na kung saan in-exemplified niya anong kahulugan at papaano ang total detachment at pagyakap sa karukhaan at pagiging simple. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Una, anong mga possession or attachment sa akin na nag-hold back from fully following Christ, na nagiging dahilan o hindrance? Pangalawa, papaano ko pa makukultivate ang spirit of detachment and trust in God's provision? Pangalawa, na aking nais bigyang diin, mga kapanalig, ay ang karanasan ni Lut. Sabi sa Ebanghelyo, do sa chapter 17, verse 32, remember Lut's wife. Anong ibig sabihin nito? Si Lut, kung babalikan natin sa kasaysayan, si Lut's wife, yung asawa ni Lut, ay lumingon doon sa syudad na about niyang iwan sana. At siya ay naging haliging asin. Ito ay matinding paalaala sa akin, sa atin, sa bawat isa sa atin, na kung saan tayo na laging nagkikling to what is in the past and to the things that are called to leave behind, ay inaasahan tayong bibitaw if we want really happiness. Ngayon, ang hamon ay, we must not allow the nostalgia, we must not allow the regret to hinder our progress in life and even in our spiritual life. Hayaan mo na yung nakaraan. Yes, nasaktan tayo.
Yes, nabigo tayo. Yes, tignan natin na ito'y maling nangyari, pero tignan mo rin yung mabuting nangyari behind nang dahil sa pananakit na yon, nakita mo anong narating mo, anong meron ka ngayon. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ay ito lang. We are called to move forward with faith at pag-asa at pagtitiwala natin sa Diyos sa ating buhay. Magandang katanungan ay ito. Tanungin natin ang ating sarili ngayong araw na ito, mga kapanalig. Anong mga past experience ko or attachment ko that I'm still clinging to that are preventing me from fully embracing God's call in my life today? Papaano ko ito malilet go and move forward with faith? Yes, again, yung nakaraan ay nakaraan. Iwan na natin siya sa kasaysayan. Ngunit dalhin natin ang mga aral ng nakaraan. Gamitin natin ito upang mas tayo'y maging matalino, mas magkaroon ng malalim na karunungan na may pagtitiwala sa Diyos. At panghuli po ay itong kay panahon ni Noah, na kung saan ay binibigyang diin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagkaunawa at pagkaroon ng realization, the normalcy of life continuing as the great judgment approaches. Ano ibig sabihin nito? Maraming mga tao ngayon ang engrossed sa daily activities, but obliviously impending the disaster. Ito ay hamon sa atin ngayon na tayo sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay paglalakbay, that we need to live with an awareness of eternity. Sa kabila ng pagiging busy mo, sa kabila ng madaming nangyayari, we must not let our comforts and our daily routines na ito to blind us to the need for spiritual preparation and vigilance. And again, sinabi po sa atin ni St. Augustine, and I quote, ang sabi niya, our heart are restless until rest in you, Lord. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Am I consumed with the activities of this world that I'm neglecting my spiritual life? Masyado ba akong abala na nakakalimutan ko ng dumulog at makipag-usap sa Panginoon? Let us try to reorient our priorities. Ano ibig sabihin ng reorient? Let's face the orient. Ano ba yung, nasaan ba yung orient? Ito yung kung saan nakita natin yung haring araw ay nagsisimula. Lagi tayong bumalik sa ating simulain. Ang simulain ay sundin ng tapat at karapat-dapat ang kalooban ng Panginoon. Amen. Mga kabanalig, tayo dumulog sa ating Panginoon. At sa bawat panalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay, sa katotohanan, katapatan at pagmamahal.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Mga kabanalig, sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang mga pansaliniting kahilingan at gayon din ang mga kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate na nawa, sama-sama ating dulog sa Panginoon, lalong-lalo na ang kapayapaan ng ating bansa. Mapagmahal na Ama, digimot sa dalangin na iyong bayan na patuloy na nagtitiwala sa iyong pagpapala at biyaya. Sa ngalan ni Kristo, naming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos. Manalangin kayo mga kabanalig, o ating paghahain, ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang mga ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin, taas at Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligaya na di malilimot. Ang pagkabuhay niya ay aming kaloob. Ang pag-asa ay dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoo at dakila. Kaya't kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala
Manaming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, manal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Na hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, namin Santo Papa, si Elias, naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sa muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang mga pangalan na nakalagak dito sa iyong altar. Kaawaan mo sila, Panginoon. Patuloyin mo silang lahat sa iyong kaliwanagan. Kawa at pagindapatin kaming lahat rin na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, si Beato Luigi Munti at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya.
Hinihiling namin kami dyan ng masama. Pagkalooban kami ng kabayabaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw pagkabahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Huwag mo nga yung mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan magkasingkaloban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kabanalig, magbigay na ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kabanalig, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aanyaya sa ating lahat na magbalik loob. Mapapalad tayo nagtitiwala at sa Kanya'y naniniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Kaluluwa ng mga yumao na ating mga kabanalig na nangarito ngayon sa ating altar. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito at nananatili sa iyo nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. Palakasin mo ang anumang karumihan, pakalinisin mo anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Sa iyong kaharian, magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kalulatian, kadakilaan, pag-ibig na wagas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, naming Panginoon, sa patnubay ni Maria na aming ina at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Mga paalala po, mga kabanalig, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon At sumayo rin. at tanggapin niyang pagpapala ng makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na, humay kay patuloy na magbalik loob sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,